Ye Jihan, saan ka ba nagpunta? Umuwi ka na ngayon. Kailangan mong maghanda para sa kasal ni Zhao Xiaoyi. Narinig mo ba ako? Ayokong magpakasal. Kung gusto mong magpakasal, ikaw na lang. Kamusta? MIE, happy drive, Lufan sa iyong serbisyo. What? Iuwi mo ako. Missy, nasa bahay ka na. Ako. So, paano mo ito babawin sa akin? Ito ang kalahating milyon. Kunin mo at maglaho ka. Ayokong makita ka muli. Lene, inaakala mo bang isa akong lalaking gwapo lang? Hoy, isa akong disenteng lalaki. Isang tunay na modernong Ginoo. Ting! Kung may pride ka, huwag mong kunin ang pera. Hoy! Ah! Lenan, kailangan mong dagdagan pa. Akala mo mabibili mo ako sa kalahating milyon lang. Masyado mo akong minamaliit. Kagabi ang una ko, alam mo. Ang huling alok ay 5 milyon. Hindi ba babaruon? Ikaw, lalaking gwapo. Ikaw ay talaga, nagpapanggap kang inosente matapos makuha ang deal. Kung ayaw mong magbayad, okay lang. Ha? Kagabi, pinagod mo ako. Ngayong gabi, gusto ko ng ganti. Ngayong gabi, papayagan mo ako. Sa panaginip mo, kung maglakas loob kang hawakan ako ulit, sumpa ko, gagawin ko, impyerno ang buhay mo. Huwag kang gagalaw. Anong ginagawa mo? Umalis na ang mamamaril. Siguro gusto ka lang nilang takutin. Pero seryoso, sino ba ang napikon mo? Kahapon may naglagay ng gamot sa'yo, at ngayon gumagamit na ng baril. Scene ba ito sa pelikula? Heto ang 2 milyon. Ituring mo itong gantimpala sa pagligtas mo sa akin kanina. Kalimutan mo na. Ayoko niyan. Kung may baril na sila, ang perang iyan ay tiyak na. Hindi malinis. Nag-aalala akong hindi ako. Huwag mo akong isali sa gulo. Kaya natatakot ka na? Hindi ito tungkol sa takot. Ayoko lang na madamay sa walang saysay na gulo. Nalasawan na ako kahapon. Hindi ako handang mawalan din ng buhay. Ang bastos mo talaga. Kung wala ng iba, aalis na ako. Huwag mo akong hanapin. Paalam, huwag na tayong magkita muli. Umalis ka. Wow. Ano nang pinapanood mo? Talaga namang tutok ka. Fan, andito ka. Tingnan mo itong balitang. Ang pinakamagandang babae sa nagpalipas ng gabi sa gigolo. Nakakabaliw ito. Naku po. Anong balita, Fan? Nakipagtalik ako sa babaeng. Fan, ikaw ay alamat. Gigolo ka na ba ngayon? Siguro'y umaalagwang. Pwede mo ba akong ipasok sa mayaman din? Fugi, nababaliw ka na ba? Maniniwala ka ba talaga sa alam mo ba kung sino ang babaeng iyon? Exact. Si Ye Jihan siya, panganay, CEO ng Yunya Group. Ang pamilya nila ay pangalawa sa pinaka makapangyarihan sa Jiangzhou. Ang isang tulad niya, may pila ang manliligaw. Imposibleng totoo ang balita. Fan, nagluloko ka na naman ba? Kailan ko ba kayo? Mayroon pa akong marka ng halik kagabi. Tingnan mo. Yizihan. Missy, ano ang nagdala sa'yo dito? Naghahanap ng isa. Missy, sino ang hinahanap mo? Naghahanap ako sa kanya. Hoy, Fan, bakit ka tumatakbo? Hinahanap ka ni Missy. Huwag mo akong hilahin. Hindi ko kilala si Missy. Kailangan kong kumita. Bilisan. Mabilis. Paano mo nagawa na umalis kagabi sa kama? Nangako ka sa akin. Ano, tama ba ang narinig ko? Talaga bang nakipagtalik si Fan kay Missy? Imposible, imposible. Mas malala pa yan sa... Hindi ba? Missy, patawad. Hindi kita nakilala habang nakadamit ka. Lufan. Missy, nasabi ko na sa'yo, ayoko ng pera mo. Pantay na tayo. Sabi mo pantay na tayo. Sumang-ayon ba ako?
Ano ang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, biktima rin ako. Wala akong perang maibibigay. Sino ang nagmamalasakit? Kunin mo ang BI mo at Social Security Card. Sumama ka sa akin sa magpakasal tayo. Ano? Tama ba ang narinig ko? Gusto ni Miss Ye na makipagpakasal. Nakakabaliw ang mundo. Isang mayamang tagapagmana, gustong makipagpakasal. Missy, huwag mong subukan. Naibigay ko na sa'yo. Ang pinakamahalagang, gusto mo na sirain ang natitira pa. Masyado ka na. Buwisit ka. Ang pagpapakasal sa akin. Mabigat na pasanin para sa iyo. Hindi. Masaya ka ba? Hindi ko lang gusto. Ang mga babaeng masyadong prangka. Buwisit. Ayaw mo lang managot. Huhu. Huhu. Sige na, sige na. Tigilan mo na. Anong panahon na ba to? Nagdrama queen ka pa rin ba? Sabihin mo sa akin. Bukod sa pag-asikaso, sa pamilya mo, ano ang dahilan ng peking kasal? Paano mo nalaman? Hula lang. Para sa isang tulad mo, isang batang mana. Siguro nga, panggigipit ng pamilya. Pero, nalasing ka kagabi. Hinabol ka ng mga hitman kanina. At ngayon gusto mo akong pakasalan. Sa tingin ko, may nananakot sa'yo. Huwag tanggapin ang alok ng kasal. Paano mo nalaman? Kitang-kita. Matalino ako. Pero, tama ka sa isang bagay. Ako ay binabantaan. Pinipilit ako ng pamilya kong ipakasal kay Zhao Yichen. Yung sukab na iyon, sabi ni Zhao Yichen, hindi magpapakasal sa iba kundi sa akin. At ngayon, may nagbabanta sa akin, na kung pakakasalan ko siya, papapatayin nila ako. Wala na talaga akong pagpipilian. Sa iyo na lang ako lalapit para sa kasal. Kung pakakasalan mo ako, masosolusyonan ang parehong problema. Maaari kitang bigyan ng 5 milyon ngayon. Pagkatapos ng isang taon, maghihiwalay tayo. Walang dapat isipin. Hindi ko kailangan ng pera. Ikaw at ang iyong tiya, nakatira sa sira-sirang bahagi ng lungsod, nagde-deliver sa araw, nagmamaneho sa gabi, iniipon mo ang bawat sentim para lang mabayaran ang gastusin sa ospital ng iyong tiya. At tatawagin mong ganyan, hindi mo kailangan ng pera. Inimbestigahan mo ako. Gusto ko lang malaman pa ang tungkol sa iyo. Babalaan kita. Huwag mong galawin ang tiyak ko. O baka, pagsisihan mo. Gago, hindi na ako lalapit sa iyo muli. Magpapanggap akong ay masamang panaginip lang. Hoy, Missy. Fan, talaga bang hindi mo? Papayag kay Miss Ye. Umiiyak siya. Fugi, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Dahil lang umiiyak ang babae, hindi ibig sabihin ay kailangan mo siyang aliwit. Huwag kang mag-alala. Oras na para magtrabaho, tara na. Fan, paano mo nakuha si Miss Ye? Turuan mo ako ha. Gusto ko ring makahanap ng mayamang asawa. Ang aking karisma, hindi mo maintindihan. Ang mga tagapagmanang ito ay problema. Dapat kang makahanap ng mabait na babae. May punto ka dyan. Fan, mag-ingat ka. Fugi. Fugi, laban lang. Dadalhin kita sa ospital. Lufan, ayos ka lang ba? Easy ha, anong ginagawa mo rito? Hindi ako umalis, sinusundan kita. Sumakay ka sa kotse ko, dadadlhin ko siya sa ospital. Hoy, Ikaw yung bata na kasama ni Ye Jihan kagabi. Babalaan kita. Umalis ka na sa Jiangzhou. baliw. Lakas ng loob mong binabaan ako, pagsisihan mo. Diretso ka na sa punto. Bata, sa pagkakataong ito, ang kaibigan mo. Sa susunod, ikaw na. Ituring mo itong babala. Kung wala ka pa, sa Jiangzhou bukas ng gabi, kamamatay ka. Ikaw pala. Nalakas loob mong saktan ang kaibigan ko. Siguradong, ito ang pinakamalaking pagkakamali. Lufan, anong problema? Missy, pakidala si Fugi sa ospital. Mayroon akong mga dapat ayusin. Aalis na ako. Hoy, saan ka pupunta? Hahanapin ko yung sasakyan at kausapin sila. Sasama ako sa iyo. Mga bodyguard sila ng kumpanya ko. Ipapadala ko sila para dalhin si Fugi sa ospital. Nagsimula ito dahil sa akin. Hindi ako pwedeng manatili lang. Sasama ako sa iyo. Hahaha. Tara na, tara na. Sino ang nagmamaneho ng pasat sa labas? Lumabas ka. Gulo ba hanap mo, bata? Wala ako sa mood. Huwag mong sayangin ang oras ko. Isa ka lang delivery guy. Lalaki ka bang kausapin ako ng ganyan? Pagod ka na bang mabuhay? Lufan, mag-ingat ka. Tigil. Boss, ikaw nga ang. Siya ang nagpabugbog sa kaibigan ko. Ako nga.
Nakakamangha, ang bilis mo akong nahanap. Pinagsisihan mong saktan ang kaibigan ko. Tinitiyak ko, ito na ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Tigilan mo ang pagyayabang, sabi ng boss ko. Hindi mo kayang hawakan si Miss Ye. Umalis ka sa Jiangzhou sa 2 araw. Kung hindi, ikaw ang susunod sa ospital. Sino ang boss mo? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Sagutin mo ako, sino ang boss mo? Sino ka para malaman? Ang pangalan ng boss ko. Ayaw magsalita, ha? Walang problema, aayusin natin ang lahat pa isa-isa. Sino ang nagmamaneho ng kotse kanina? Ako, tapos ano? Mabuting malaman, sa susunod, huwag kang magmaneho, huwag mong subukan. Delivery guy ka lang, akala mo Diyos ka. Kung hindi kita papatayin, isusunod ko ang apelyido mo. Hindi pwede. Ano nang masama sa pagiging delivery guy? Isang delivery guy, kaya pa rin kitang patayin. Bata, marunong ka palang lumaban. Pero hindi ka matutulungan ng laban mo. Kaya mo bang lumaban sa 10? Kaya mo bang lumaban sa 200? May 200 akong tauhan sa labas. Hindi ako naniniwala na kaya mo silang lahat. Ang mga tao sa labas ba ang tinutukoy mo? Magaling, ayusin na natin lahat ito ng sabay-sabay. Bata ka, mapagmataas. Nagluloka ka pa ring hamunin ang 200 kong tauhan. Hindi mo talaga alam kung ano ang ibig sabihin ng kamatayan. Lu Fan, huwag mo nang ipilit. Sobrang dami na ng tao ngayon. Hindi mo kayang harapin to. Mga walang silbi lang kayo. Kahit magkakasama pa, ay hindi nyo kayang talunin ako. Kaya ko silang lahat. Mas marami sila kaysa sayo. Hindi mo sila kayang talunin lahat. Delivery guy ka lang naman. Huwag kang padalos-dalos. Huli na para magsisi. Kapag nagbigay na ako ng utos, tapos na kayong lahat. Masyadong maraming satsa. Missy, tandaan mo ang 2 bagay. Una, ang lalaki sa harap mo ay malakas. Pangalawa, huwag kalimutan ang unang punto. Sa 30 segundo, lahat ng duwag sa labas ay babagsak sa lupa. Makinig kayo, bugbugin ang batang ito hanggang mamatay. Hiwain sa peraso. Lu Fan, Patay na ang batang yan. Ang iyong gwapong bata ay wala ring silbi. Dalhin mo yan, katawan ng bata sa loob. Lu Fan, Hindi. Masayang paghahati. Impossible. Hindi mo matatalo ang napakaraming tao. Lu Fan, kahanga-hanga ka. Kahit 200 tao ay di ka matatalo. Kayang-kaya. O CJ, oras na para seryosohin ito. Umiwas ka. Huling tanong na lang to. Sino ang may pakana nito? Si Bei Feng. Hindi ko nga alam kung bakit niya gustong puntahan. Si Miss Yi. Kaya siya pala. Kilala mo siya. Si Bei Feng. Sa kalye, Sister Bai ang tawag sa kanya. Siya ang namamahala sa East Side. Kahit sa Jiangsu pa, malakas talaga siya. Pero wala naman akong away sa kanya. CJ. Kapag kapag naayos na ang issue ni Zihan, tapos yung pananakit mo sa kapatid, magbabayad na ako. 20,000. Akala mo sapat ang 20,000. Makakabawi na. Yung kaibigan ko may gastos sa gamot, kita na nawala, pagpapaayos ng sasakyan, kaya napakaraming. Kaya lahat-lahat, 200,000. Dalawa. Bayad na, 200,000. Liuzi, kunin mo ang pera. Lu Fan, pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasaktan ang kaibigan. Tulungan mo akong dalhin si Fugi sa ospital. Tutulungan kitang malaman kung sino may gawa nito. Tabla na tayo. Paano tayo magiging tabla? Ang kasal ay kasal. Kung gusto mo nang makikisama ako sa'yo. Pag natapos to, tapos na rin tayo. Gets go. Paalam. Ikaw. Tita, kumain ka ng dalandan. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Napunta ako para kay tita. Akala mo ba puro kalokohan lang ang sinasabi? Ingat sa salita mo, bata. Paano mo nagagawang sabihin yan? Walang modo. Pinapasok ko si Zihan. Umupo ka. Kailangan kitang makausap.
Xiao Fan, sinabi na ni Zihan sa akin lahat tungkol sa inyong dalawa. Lalaki ka, kailangan mong akuin ang responsibilidad. Tita, biktima rin ako dito. Ganyan ba ang dapat sabihin ng lalaki? Yan ay pag-iwas sa responsibilidad. Tita, hindi talaga kasalanan niyang lahat. Responsable din ako. Kung talagang ayaw niya, hayaang na lang. Aalis na ako. Zihan, umupo ka. Hindi ka aalis. Ako na ang bahala dito. Si Zihan ay aking napiling manuga dahil kasal ka na. Kailangan mong maging responsable. At kung sasabihin ang masasabing pabaya ulit, hahampasin kita. Salamat, tita. Tita, ako ang pamangkin mo. Bakit ka pumapanig sa kanya? Ano ang sinabi niya sa'yo? Gustong-gusto ko lang si Zihan. Ang tamis at matalino niya. Higit na mas mabuti kaysa makinig ka. Ngayong si Zihan ay bahagi na ng pamilyang Lu. Ang kanyang mga problema ay mga problema rin natin. Kaya ano ang gagawin mo? Una, pupuntahan ko si Baifeng. At tingnan kung ano talaga ang balak niya. Kung pupuntahan mo siya, mayroon akong isang bagay na maaaring magamit. Kapag nakita mo si Baifeng, ipakita mo sa kanya itong kutsilyo. Tita, ano to? Bigay ito ng dating kaibigan. Kung makita ni Baifeng ang kutsilyo, dapat ay handa. Tulungan ka ng kaunti. Talaga? Subukan mo. Kung hindi gumana, okay lang. Si Baifeng ay hindi kayang harapin. Problema ko ito. Gusto ko ring tumulong. Lufan, sasama ako sa iyo kay Baifeng. Ikaw. Kalimutan mo na, hindi mo nga mabuhat ang isang bagay. Makakaabala ka lang. Magpahinga ka na lang sa bahay. Sinabi na ni tita na parte ako ng pamilya Lu. Kaya syempre sasama ako sa iyo. Huwag mo akong iiwan. Sabi ko hindi, kaya hindi. Kung maging mahirap, bantayan na lang kita. Nakakainis. Tita, inaapi niya ako. Tita, dapat kang pumagitna para sa akin. Xiao Fan, huwag mo awayin si Zihan. Kung gusto niyang sumama, isama mo na lang siya. Sa iyong galing, kahit magdala ka pa ng okay lang. Tita, ako. Narinig mo iyon? Sabi ni tita pwede akong sumama. Kung hindi mo ako isasama, hindi mo siya sinusunod. Bibigyan kita ng numero ni Xiao Fan maya-maya. Kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo lang siya. Pupunta siya agad. Kung inaapi ka niya, sabihin mo sa akin. Aayusin ko para sa iyo. Salamat, tita. Tara na, Miss Ye. Tita, alis na ka. Pagpasok natin, mag-ingat ka sa sasabihin. Huwag mo silang inisip. Okay. Huwag kang mag-alala, Miss Ye. Makatao at sibilisado akong tao. Hindi ako magsisimula ng gulo. Sana nga. Seryoso. Teka lang, hindi pa bukas ang club. Bumalik na lang kayo mamaya. Para makita si Sister Bai. Ako si Zihan, mula sa pamilya Ye. Gusto kong makilala si Sister Bai. Ikaw ang miss ng pamilya Ye. Busy si Sister Bai. Maghintay sa labas. Kapag nagka-oras siya, ipapaalam ko sa'yo. Hoy, delivery boy, umalis ka. Siya ang asawa ko. Kasama ko siya. Magbigay gala. Asawa. Hindi ko inaasahan ang sikat na Miss Ye na mag-asawa ng delivery guy. Girl, may kakaiba kang panlasa. Nasaan si Baifeng? Sabihin mong lumabas siya at makipagkita sa akin. Mga pare, may pasaway tayo. Sino ang gumagawa ng gulo? Sino? Teka. Hindi kami nandito para gumawa ng gulo. Gusto lang namin kausapin si Sister Bai tungkol sa isang bagay. Talaga ba? Ganito ba kayo makipagnegosyo? Sa tingin ko, nandito kayo para manggulo. Sino ang unang nanuntok? Mag-iwan ng kamay at paa. Kung gusto ninyong makita si Sister Bai. Ito ay sa pagitan ng mga lalaki. Bakit ka nakikialam, binibini? Huwag kang makialam. Lufan, tumahimik ka. Ako na ang bahala dito. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Umatras ka. Mayroon kang 3 minuto para ipakita sa akin si Baifeng o sisirain ko ang lugar na ito. Isang delivery boy na nagyayabang. Ha? Tigil. Tigil. Ate Bai. Matagal na kong hindi nakakita ng batang lalaki may ganyang lakas ng loob.
At Bay, hindi sinasadya ni Lu Fan yon. Binibining Ye. Sa ibang nalang pagkakataon pag-usapan yang sayo. Ikaw pala ang pumutol ng hita ni Black Panther. Alam mo ba ang kapalit niyan? Ano? Wala akong alam. Paumanhin, pakiliwanag. Noong nakaraang buwan, may gamulo dito. Nasaktan ng isa kong tauhan. Pinagputol-putol ko ang mga paa at kamay. Giniling parang karne. Pinalaman ko sa mga aso kong Tibetan Mastiff. Ang natira sa kanya nakabaon pa rin sa ilalim ng tuyong balon sa timog. At Bay, hindi talaga sinasadya ni Lu Fan yon. Magkano ang kailangan para maayos to? Ako ang sasagot. Sinong nagpahintulot sa'yo magsalita? Sampilin mo. Nakakainis. Nang ahas kang paluin ako, may bayad ka. Ano, akala mo hindi mo ako kayang paluin? Kaya ko. Sige, subukan mong paluin ako ulit. Masarap pala sa pakiramdam. Yeji, pilayin mo para sa akin. Gutay-gutayin mo ng pira-piraso. Opo. Sigilan mo. Paano nakuha yang patalim mo? Mukhang kilala mo to sa nang tingin mo. Ano ngayon? Gusto mo pa bang baliin mga buto ko? O mag-usap na lang tayo sa ibang lugar? Ang kulit mo, nagwawagayway ng sira-sirang kutsilyo. Bakit hindi ka na lang At Bay, Tumahimik ka. Paumanhin sa nangyari. Sana maunawaan mo, Ginoong Lu, kung may oras ka. Umakyat tayo't mag-usap sa taas. CJ. Sasamahan ko si Baifeng sa taas. Hintayin mo ako sa kotse. Sabay tayong pumunta dito. Dapat sabay din tayong aalis. Di ko inaasahang ganito kakatapat. Bini-bini. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sisirain ang negosyo mo. Sige na. Sino ang nag-aalala dyan? Hindi lang ako komportable. Ikaw lang ang aakyat. Binibining Ye. Huminahon ka. Pagtitripan lang namin ni Ginoong Lu ang negosyo. Tara na. Ginoong Lu. Sige, mauna ka. Hoy ganda. May de-deliverhin pa akong pagkain mamaya. Gusto mo bang maduya ako? Paumanhin. Wala akong alam. Juice na lang. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Mabutit wala ka. Mabangis na ugali. Kung hindi, patay ka na noon pa. Ginoong Lu, huwag. Tigilan mo na. Pwede na ba tayong mag-usap? Ginoong Lu, hindi ko nakilala. Ang estado mo kanina. Patawarin mo ang kalokohan ko. Tama na. Huwag nang palabisin. Mayroon pa akong mga de-deliverhin. Ang sirang kutsilyong ito. Anong pakialam mo dyan? Sa akin ang kutsilyong iyan. Noong nakaraan, hinahabol ako ng kaaway. Isang bihasang mandirigma ang sumagip sa akin. Ibinigay ko sa kanya ang kutsilyong iyon. Sinabi kong kung may magdadala ng kutsilyong iyon sa akin, kahit anong hilingin nila, gagawin ko ng walang tanong. Ngunit, Binatang Lu, paano mo nakuha ang kutsilyong ito? Ipinamana ito sa akin ng tiyahin ko. Baka ang nagligtas kay Baifeng ay ang tiyahin ko. Inutusan niya akong ihatid ito sa iyo. Posible kayang nais niyang mahikayat kita at mapasunod sa akin. Ang nagligtas sa iyo, apelyido ba niya Lu? Babae ba siya? Eksakto. Kung maaaring may tanong, Binatang Panginoon, ano relasyon ninyo sa Panginoong iyon? Siya ay aking. Kaya, ang sinabi mo noon, nananatili bang totoo? Kung may magdala nitong kutsilyo, kahit ano nang hilingin nila, gagawin mo? Binatang Panginoon Lu, nagbibiro ka yata. Kahit hindi ako ganito, nananatili ako tapat sa salita. Buhay ko ay pagmamayari ng tiyahin mo. Tigilan ang kalokohan. Kung nais niyang ang ulo ko, hindi ako iindahin. Hindi naman ganoon. Walang nanghihingi ng buhay mo. Tanong ko lang, sino nag-utos na drogaan? Si Zihan. Binatang Panginoon Lu, komplikado ang sitwasyon ni Binibining Ye. Kung makikialam ka, tiyak na magkakagulo. Akala mo gustong makialam? Tigilan ang plastikan. Sagutin mo na. Opo. Ang nag-utos na dragon si Binibining Ye, at pagbantayan siya, ay ang panganay ng Angkan Jiao. Si Zhao Yichen. Binayaran ako ni Zhao Yichen ng 1 milyon para ihatid sa kanya si Binibining Ye. Angkan Jiao, hari sa Jiangsu. Tama ka. Ang Angkan Jiao sa Jiangzhou, hindi man imposibleng masupil. Pero, sila ang tunay na nagpapatak. Hawak nila ang lansangan, pulisya, at politiko. Lahat ng kilalang angkan, pati ang Kanye, hindi kaya pantayan ang mga Jiao. Pero sa alam ko, may mas makapangyarihan sa likod ng mga Jiao. Isang makapangyarihan. May malaking tao sa likod ng mga Zhao. Eksakto, hawak ng mga Jiao ang lansangan, pulisya,
at politiko ng Jiang. Pagdating sa ilalim, ako ang nasa likod. Kawili-wili. Bantayan mo si Ye, Zihan, kung may mangyari sa Angkan Zhao, agad na ipaalam sa akin, at tulungang malaman, sino ang nasaktan ang tiyahin ko. Aalis na ako. Hoy, binatang Panginoon Lu, samahan kita sa pag-alis. Ligtas na paglalakbay, binatang Panginoon Lu. Lu Fan, ayos ka lang? Okay lang ako, naayos na lahat. Hindi ka nagagambalain ni Bai Feng. Paano mo inayos? Si Bai Feng, humanga siya sa lakas ng loob ko. Tinatawag na akong boss, kaya ilang salita lang ang sinabi ko at hindi ka na niya gagambalain. Anong pinagsasabi mo? Parang maniniwala akong boss ka niya. Ano ba talagang pinag-usapan ninyo? Sinabi ko na pero di ka naniniwala. Sige na nga, naayos na. Umuwi ka na, may trabaho pa ako. Pupunta ako sa Hongning Group para singilin. Samahan mo ako. Hongning Group, May utang pa ang Hongning Group na 30 milyon. Kung wala iyon, mahihirapan tayong magpatakbo. Kaya, ayaw ko, hindi ako sasama. hoy, Lu Fan. Lu Fan, akala mo kung sino ka na? Sino ba nangangailangan ng tulong? Kaya kong singilin ng mag-isa. Tia, niluto mo ba ang paborito kong Wise Cook Pork? Naamoy ko mula sa pasilyo. Ikaw talaga, ilong ang nagsundo sa'yo. Bilisan mo, nagluto ako ng fish head soup. Hoy, Xiao Fan. Kamusta na kayo ni Binibining Ye? Nag-aawayan ang malalaking angkan. May mga ayaw magpakasal sina Zhao at Ye, kaya sinasadya nilang guluhin. Maliit lang ang papel ni Bai Feng. Kung lumaki ang kanang Zhao sa Jiang Zhao, may malakas na backer talaga sila. Imposibleng hindi nila alam ang plano ng Angkan Wu. Tingin ko, naghihintay lang sila ng tamang panahon. Nasagasaan mo ang Zhao family. Sinira mo pa plano ng Wu. Public enemy number 1 ka na ngayon. Mag-ingat ka. Huwag kang magpakampante. Mga walang kwenta lang sila. Hindi ko sila kinakatakutan. Sino yan? Lu Fan, nasa Hongning Group ako. Sa opisina ng tulungan mo ko. Problema? Nakakatawa, problema pa pala. Pero mas mabilis ka pa sa iba. Kau Hongning, anong ginagawa mo? Kau Hongning, huwag kang lalapit pa. Nagbabala na kung may gagawin ka, hindi ka papayagang makawala ng Ye family. Ang Ye family. Walang kwenta ang Ye family. Para kay Zhao Xiao ako. Ngayon, kusang loob kang napasok dito. Masusubukan ko. Lasa ng pinakamagandang babae ng Jiangsu. Hahaha. Ihanda ang mga kamera. Isang action movie. Isang action movie. At ang pinakamagandang babae sa Jiangsu. Itatabi muna natin ito. Sino ang nakakaalam? Baka may mga kliyenteng magbayad ng para mapanood ito. Nakuha ko. Tarantado ka. Nag-text na ako sa asawa ko. Darating na siya agad. Hindi mo ba narinig ako kanina? Akala mo ba talaga? Pareho ka pa rin noon. Isang text lang. At si Young Master Zhao ay dadating. Masyado kang inosente. Sa ngayon, gusto kanyang ilunod sa timba. Hindi siya ang asawa ko. Hindi si Zhao Yichen. Oh, huwag mong sabihin. Yung talunan bang delivery guy? Nagbabala na ako. Ang asawa ko ay magaling. Kung may gagawin ka, magbabayad ka. Hahaha, nakakatawa ka. Akala mo ba talaga? Yung talunan bang delivery guy ay makakapasok dito at ilalabas ka ng ligtas? Hoy! President Yi, wala pa ang asawa mo, kaya unahin na natin. Pagdating niya, saka tayo magsisimula. Tarantado ka. Bitawan mo ko. President Yi, ayoko manakit ng babae, kaya huwag mo kong pilitin. Ngayon, walang paraan na makakalabas ka ng buo. Mabuti pang kumalma ka, kundi mas lalo kang mahihirapan. At seryoso, nakikipaglaro ka sa isang ordinaryong delivery guy, kaya huwag ka nang magpa-inosente. Bitawan mo ko. Huwag kang lalapit pa. Kalma ka lang, mabait ako. Bitawan mo ko. Napakaganda. Kinukunan lahat, ano? Chairman Kao, mahilig ka talaga magsaya. Oh, ikaw pala yung lalaki na nambabae kay Young Master Zhao. Matapang ka. Mag-isa kang pumunta dito. Sayang, hindi ka na makakalabas dito ngayon. Talaga lang? Gusto kong makita kung paano mo ko pipigilan. Batang hamo, isang delivery guy. Ang lakas ng loob sa opisina ko. Gusto mo na sigurong mamatay. Lumayas ka dito ngayon din.
Maliit na hamog ka, sinaktan mo ang aking mga tao. Malaki talaga ang tapang mo. Hindi ko kaya. Mga taong pilit na nakikipagtalik sa babae. 21 siglo na, ano? Akala nyo makakalusot pa kayo dyan? Walang hiya. Hoy bata, alam mo ba kung sino ako? Isang tawag ko lang, tapos ka na. Ay, natatakot ako. Pero marami pa akong deliver, kaya wala akong oras sa basura mo. Tara na. Walang aalis nang walang pahintulot ko. Chairman Cow. Kung sasaktan mo ang binti ko, sumpa ko ipapatayin kita. Wow. Matapang ka pa rin, ha? Anong gusto mong gawin sa kanya? Sisirain ko siya. Easy ha, babalaan kita. Huwag kang gagawa ng kalokohan. O hindi ka mabubuhay para makita ang bukas. Mahilig ka pala manakit ng babae, ha? At ikaw, Taya ko'y natulungan mo siya. Gawin ito ng madalas. Huwag kang lalapit pa. Babalaan kita. Nag-text na ako kay Ate Bai. Darating siya anumang oras. At lahat kayo'y patay. Beifeng, Ha? Takot ka na? Ha? Magkaibigan si Ate Bai at Chairman Cow. Hindi ka niya palalampasin. magaling, hihintayin ko siya. Gusto kong makita kung paano niya ako pipigilan. Hindi mo na ito problema. Maaari ka nang umalis. Hindi pwede. Hindi ko pa nakuha ang pera. Hindi ako aalis. Utang na kumpanya nila. Sa Unia Group 30 milyon. Ang tanging dahilan ng pagpunta ko ay dahil tinawag niya ako. Sabi pwede ko makuha ang pera. Ang cash flow ng Unia Group ay talagang mahigpit na. Kung hindi natin makuha ang pera, malala ang problema ng kumpanya. Sige, hihintayin natin siya. Isuot mo na ang damit mo. Kung hindi, akala ng tao'y exhibitionista ka. Ikaw ang eksibisyonista. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Alam kong makisali sa babaeng tulad mo ay problema lang ang dala. At tingnan mo, sunod-sunod na gulo. Sino ang makakaalam kung anong kabaliwan? Ang susunod na darating. Ate Bai, narito ka na. Sabihan mo ang tauhan mo. Sirain nila siya. Pero hayaan siyang buhay. Gusto kong magmakaawa siya na mamatay. Hello, Ginoong Lu. Uy, Bai, kilala mo siya. Sino-sino itong lalaki? Paumanhin, Ginoong Lu. Hindi ko alam na nandito ka. Narinig ko'y magkaibigan kayo. Hindi iyan totoo. Siya at ako, nagkakilala kami kay Zhao Yichen. Pagkatapos noon, minsan niya akong binabayaran para tulungan, humawak ng mahirap na sitwasyon. Oh, Ginoong Lu, hindi ko sigurado kung talaga ang nangyari dito. hindi ito malaking bagay. Itong si Ginoong Cow ay may gusto kay Binibining. Gusto niya siya makuha ng libre, ayaw magbayad. Tapos, tumanggi si Binibining, kaya sinubukan niya siyang pilitin. Kontrolin mo nga yung bibig mo. Bakit kailangan mo pang sabihin ng ganyan? Cow Hanning, naghahanap ka na ng kamatayan. Ginoong Lu, anong gusto mong gawin sa lalaking ito? Kung titignan ang kilos niya, kaya ko'y nasaktan niya. Maraming tao bago ngayon. Swerte siya't umabot pa siya rito. Bahala ka na. Nauunawaan. Maging panatag ka, Ginoong Lu. Nakikiusap ako, palayain mo ako. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Sumpa ko'y hindi ko na ulitin. At Bey, pakiusap, magsalita ka para sa akin kay Ginoong Lu. Sabihin mong patawarin niya buhay ko. Bye. Si Cow Hanning ay tauhan pa rin ni Zhao Yichen. Kung papatayin natin siya ngayon, baka magalit ang pamilyang Zhao. Paano kung igiit kong mamatay siya? Kung nagpasya na si Ginoong Lu, huwag kang mag-alala. Opo. Ako, gusto kong magbayad ng danyos. Kung palalayain niyo ako, ipapadala ng accounting. Agad ang 30 milyon. Utang sa Unia Group. At, magbabayad ako ng dagdag na 5 milyon. Kay Miss Yi bilang danyos. Lanan, akala ninyo pulubi kami? Teritoryo ninyo ito. Hindi ko kayo pahihirapan. Kung ang Unia Group ay hindi matanggap ang 40 milyon, sa susunod na 15 minuto, alisin na siya. Huwag mag-alala, Ginoong Lu, hindi siya atras sa pagbabayad. Ginoong Cow, alam ko, babalik ka para sa akin. Paalala lang, kahit ano pa ang gawin mo, diretso mo sa akin. Pero kung magtangka kang, saktan ng iba malapit sa akin, sumpa ko, ubusin ko ang buong pamilya mo. Seryoso ako. Lufan, salamat sa lahat na. Di ka pa kumain, di ba? Sige na, ilibre na kita ng hapunan. Huwag mo akong idamay sa gulo. Ang pag-dinner kasama mo, palaging nauwi sa malaking abala para sa akin. Umuwi ka na, may mga de-deliver in pa ako. Balik mo din ang mga damit ko, ha? Yan ang kalahating araw kong sahod. Nakakainis ba talaga ako sa'yo?
Ni hindi mo na nga kayang tumagal ng 1 minuto. Eto na naman tayo, di nyo talaga maintindihan. Kahit maghapon ka lang sa kumikita pa rin negosyo mo, nang walang effort. Ako, pag di ako pumasok, walang sahod. May renta ako, gasto sa gamot ni tita, wala akong oras para sa'yo. Dumating na ang pera mula Hongning Group. Bigay mo bank account mo. Ay si secondary wire transfer ko. Ang 10 milyon sa'yo, di mo na kailangang magtrabaho. Kain tayo ng hapunan. Ayoko. Pera mo yan, bakit mo ibibigay sa akin? Di ba't sabi mo walang pera? Ngayong inaalok na kita. Ayaw mo pa? Hindi kumukuha ng hindi pinaghirapan. Di ako magiging sugarol na boytoy. Layas ka na. Hoy! Wala akong paki. Kung ayaw mo, kumain kasama ko. Sasabihin ko kay tita na inapi mo ako. Ili. Ginagamit mo na naman si tita. Akala mo takot ako. Kalokohan yan. Kung aalis ka, tatawagan ko si tita ngayon di ako naniniwalang. Di kanya mapapagalitan. CJ. Kung susunod ako ngayon, babaliktarin ko pangalan ko. 3. Sakay ka. Saan tayo kakain? Huwag kang mag-alala, mag-drive ka na lang, alis na tayo. Teka. Sabay pa tayo kakain. Ikaw pa mismo ang magluluto. Ano ba? May problema ka sa luto ko? Sasabihin ko sa'yo, ikaw ang unang tao sa Jiangzhou na makakatikim ng luto ko. Nakapagluto ka na, di ba? Hindi, pero nakikita ko nagluto ang chef namin. Mukhang madali lang naman. Hoy, hoy, hoy. Sigurado ka bang makakain to? Sino nang minamaliit mo? Handa ka, ipapakita ko sa'yo ang tunay na chef. Kuha ka ng 8 itlog sa microwave. Teka. Itlog ang nilagay mo sa microwave. Pasensya na, di ko alam sa sabog pala. Ligo ka na, Kadiri. Nilagay ko sa peligro buhay ko. Para lang dito. Matigas sa labas, malambot sa loob. Tingnan natin kung gaano katagal. Easy hat. Hoy. Ayos ka lang. Naipit lang ang bukong ko nang hindi sinasadya. Tulungan mo ako, bilis. Ay. Hoy, wag mong abusuhin ang sitwasyon, ha? Ilapag mo na lang ako sa kama. Huwag kang magmalaki. Ako si Lufan, hindi ganoong klaseng lalaki. Kunin mo iyong gamot sa pasa ko. Ang sakit na nga ng binti ko eh. CJ. Uy. Ito ba? Pakalma ka muna, baka hindi umubra ang gamot. Kaya palasi ka ng malaking kumpanya. Talagang inaalagaan ang balat mo. Kung susubukan mo ulit akong samantalahin, titigil ko na paglalagay ng gamot. Gwapo pala itong lalaki. Kapag seryoso, bakit ba siya nakakainis palagi? Laging nanunukso sa akin. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Missy, huwag mong sabihin na hulog ka na. Ikaw, hindi ka pwedeng seryoso. Kahit 1 minuto, umalis ka na. Hindi na masakit ang binti ko. Tatay. Hoy, hoy. Gusto kang makausap ni tatay. Hello. Si Yeshenhang ito. Ama ni Jihan. Magkita tayo sa 30 minuto. Sa room 308, Jen Yishan. Gusto kitang makita. Interesante. Ano ang gusto ni Zenhang sa iyo? Wala naman. Pinapunta niya ako sa Zenix 1. Zenix 1. Zenix 1. Siyempre, narinig ko na iyan. Zenix 1. Pinaka-eksklusibong club sa Jiangzhou. Walang tatalo. Kilala mo pala yan. Nakarating ka na ba doon? Halos nakatira na si Zenhang doon. Nakabayad na ako ng bar tab niya ng ilang beses. Bakit kanya gustong makita doon? Malalaman natin pagdating doon. Tara na, Miss Ye. Sasabay na ako sa'yo.
Party lang buong araw si Zenha, umiinom at naglalaro. Sa bawat bar at club sa Jiangsu, kilala siya bilang walang silbi. Halos wala siyang pakialam. Sa bahay, kung hinahanap ka niya, hindi iyon para sa mabuti. Ama mo pa rin siya. Ganyan ka magsalita tungkol sa kanya. Sana talaga wala akong tatay na ganito. Kayo ba? Si Mr. Lu Fan at Miss Ye. Sumunod kayo sa akin. Matagal nang naghihintay si Chairman Ye. Inom. Kayo rin. Chairman Ye. Nandito na sina Mr. Lu at Miss Ye. Lu Fan. Jihan, nandito ka. Halika, maupo kayo. Kayo, tigil na sa pagsasayaw. Patayin ang musika. Uminom kayo kasama ang manugang ko. Samahan niyo siya. May magandang tip para sa inyo. Ha ha ha. Alis, padaanan. Yi Zenha. Ano ang ibig sabihin niya? Dinala ko si Lu Fan dito, para magsaya lang. Ilang inom lang naman, di ba? Anong lalaki ang hindi gumagawa nito? Kaya, ano sa tingin mo si Lu Fan? Ha ha ha. Manager Wang, magdala ng bagong grupo ng babae. Hayaan ang manugang ko ang pumili. Ha ha ha. Yi Zenhang, wala kang hiya. Alam kong may masama kang balak. Lu Fan, tara na. Hoy, bakit ka alis? Hindi pa ako nakakainom kasama si Imye. Si Ilye ay totoong prangka. Kung hindi mo gusto, pwede ka nang umuwi, delivery boy. Ikaw. Inom. Uminom ka hanggang mamatay, bahala ka na. Tapos na ako. Ha 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 ha. Ayan ang gusto ko. Nagsimula lang ang club ng ilang mga bagong dalaga sa college. Gusto mo bang ipatawag ko para makita mo? Kung hindi mo trip ang inosente, kukuhanan kita ng dayuhan. Garantisado ang kasiyahan. Ako na ang bahala. Lahat ngayong gabi. Ha ha ha. Salamat, Ginoong Ye. Pero natulungan na kita. Paalisin si Izihan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Lu Fan, sana makarating ka sa Yanye Group at tulungan siya. Lu Fan, hanggat ipapangako mo sa akin, naalagaan mo ng mabuti si Xiaohan at ang kumpanya. Garantisado ko, pagkatapos kong mawala, ang buong pamilyang Ye at ang buong Yanye Group ay mapapasa iyo. Hindi interesado. Ginoong Ye, isa lang akong delivery man. Huwag mo akong pagbibentahan ng pangarap. Seryoso ako sa iyo, at ikaw ay nagbibiro lang. Ano ang silbi nito? Kung isa ka lang talagang delivery guy, bakit ka igagalang ng ganoon ni Bai Feng? Paano mo nagawang harmony ng pamilyang Zhao? Hindi ka man lang natatakot kay Zhao Yichen. Magagawa ba yan ng isang delivery guy? Hanggang kailan mo balak magpanggap? Ginoong Ye, hindi ako nagpapanggap. Alam ko lang ng kaunti. Ang self-defense, iyon lang. Pero nagbubukas ka sa akin ng ganito. Nangako ka sa akin ng napakarami. Dahil ang ba na ako ay natulog sa anak mo. Kung hindi nagustuhan ng anak ko ang iyo, itinapon na kita sa ilog para pakainin ng mga isda. Hanggang kailan mo balak magpanggap? Ginoong Ye, hindi talaga ako nagpapanggap. Alam ko lang ng kaunti. Ang self-defense, iyon lang. Pero nagbubukas ka sa akin ng ganito. Nangako ka sa akin ng napakarami. Dahil lang ba na ako ay natulog sa anak mo. Kung hindi nagustuhan ng anak ko ang iyo, itinapon na kita sa ilog para pakainin ng mga isda. Lu Fan, hanggat sumasang-ayon ka sa mga kondisyong binanggit ko, ang selyo ng pamilyang Ye ay sa iyo. Ayoko niyan. Pinakasalan ko si Izihan para lang gawin ang aking tungkulin. Ang pamilyang Ye at Yunya Group ay hindi ko kailanman naging pag-ari. Hindi ko man lang sila nagustuhan, kaya tumatanggi ako. Ayaw mo niyan, kahit na ang pamilyang Ye ay hindi nakasalukuyang nasa rurok nito. Ito, isang kumpanyang nagkakahalaga ng higit sa $1 bilyong. Talaga bang tinatanggihan mo yan? Kung mas kakaunti ang kakayahan mo, mas kakaunting responsibilidad ang dapat mong gawin. Aayusin ko ang sa akin. Ngunit kung hindi akin, hindi ako interesado. Ginoong Ye, salamat sa pakikipag-usap sa akin tungkol dito. Kung wala nang iba, aalis na ako. Lu Fan. Nagpasya ka na bang lumabas, ha? Akala ko, mananatili ka lang dyan, Gusto ko sana. Ngunit nag-alala ako, baka may magselos kung gagawin ko. Selos? Sino ang nagsiselos? Ano ba ang pinag-usapan ninyong dalawa dyan? Wala naman gaanong. Sinabi lang niya na dapat ko raw alagaan ka ng mabuti at ang pamilyang Ye ay sa akin na pamamahalaan simula ngayon. Hindi siya umuuwi kahit kailan. Imposibleng sabihin niya iyan sa iyo. May kinuha ka ba sa kanya? Maniwala ka man o hindi. Hoy, Lu Xiao. ikaw pala, kasama mo si Bai Feng, tama?
Lu Xiao, kailangan mong tulungan si Miss Bai. Nakuha siya ng mga tauhan ni Zhao Yichen. Nasaan si Beifeng? Kung ayaw mong mamatay, huwag kang makialam dito. Umalis ka na, ngayon na. Sino sila? Kasama sila ng pamilyang Zhao. Hinahabol ng pamilyang Zhao si Miss Bai. Hindi mo ba ako narinig, pasaway? Mayroon kang 1 minuto. Kung hindi ka alis, mamamatay ka. Ano ba talaga ang nangyari? Nasaan si Beifeng? Si Miss Bai ay nasa Tia Ingong Club. Ngayon, si Zhao Yichen ay nag-imbita sa kanya doon para sa hapunan at negosyo. Nag-aalala siya na isa itong patibo kaya hindi niya ako pinapanta. May 1 oras na nang matanggap ko ang mensahe. May nangyari sa Tia Ingong Club. Lu Xiao, pakiusap, tulungan si Miss Bai. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Zihan, asikasuhin mo ang mga dito. At hanapin si tita, para gamutin ang mga sugat niya. Sasama ako sa iyo. Nagset ng patibong si Zhao Yichen kay Beifeng, siguradong mapanganib. Gusto niya ako. Kung sasama ako sa iyo, hindi gaanong delikado. Ikaw, Magpapadala ako ng tauhan para alagaan si Eji. Tara na. Mas matagal tayong maghintay, mas delikado si Beifeng. CJ. Maliit na puting manok o maliit na puting manok, bakit kailangan mo pang lumaban sa pamilyang Zhao? Hindi ba sapat ang amin? O tingin mo'y may pakpak ka na, at kaya mo nang lumipad mag-isa? Ano man ang balak mong gawin, harapin mo ako. Sino ka para sa tingin mo, cute? Kung wala ka ng halaga, patay ka na sana. Ikaw anong gusto mong gawin? Kaya ikaw, Beifeng, gagawin mo to, para sa basta, lalaking, biglang sumulpot. Gusto ko talagang makita kung ano ang espesyal sa kanya. Zhao Yichen, kung may problema ka, sa akin mo dalhin. Hayaan mo si Lu Xiao dito. Tingnan ang oras, sakto lang. Zhao Yichen. Nandito ako, bitawan mo siya. Akala mo bibitawan ko siya. Saan ang saya doon? Lu Xiao, umalis ka. Ito'y patibong niya para sa'yo. Yay! Una si Izihan, tapos itong puting manok. Lufan, paano ka nakakakuha ng mga taong tutulong sa'yo? Simple lang, narinig mo na ba ang kasabihang, Zhao? Ang matuwid ay maraming kakampi, ang hindi nag-iisa. Sabihin mo bang hindi ako matuwid? Hindi mo ba alam sa Jiangzhou? Ang pamilyang Zhao ang batas, kami ang langit. Ano ang kailangan para bitawan mo siya? Leonard, bitawan siya, iwan mo siya. At maging alaga ko. Baka isaalang-alang ko. Bitawan mo siya. Gusto mo siyang Makipagdiborsyo sa akin. Sabi ko ba pwede? Phew. Kaya, itong puting manok o siya, piliin mo para sa sarili mo. Mga bata lang ang iniisip. Easy Beifeng, gusto ko silang dalawa. Lahat, pakinggan nyo ako. Kailangan mo ng kapangyarihan. Oh, tama, hindi ko pa kayo naipakilala. Kamusta itong dalawa? Galing pa sila ng Southeast Asia. Mga profesional na mamamatay tao. Walang halaga sa kanila. Lu Xiao, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi mahalaga ang buhay ko. Kinuha ka nila para palabasin ako. Ako ang nagdala sa'yo dito. Wala silang silbi. Magpahina ka sandali. Ililigtas kita dito agad. Malaking salita. Tignan natin kung kaya mo muna sila. Bata, oras na para bayaran ang iyong kayabangan. Pakinggan nyo ako, bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Basagin nyo sarili nyong braso, at makakalabas ka rito ng buhay. Kung hindi, mamamatay ka. Saan ka naman sumulpot, bata? Mas mayabang ka pa sa lahat. 30 segundo na lang. Gusto mong magpa-casting? May kapalit yan. Tapos na ang oras. Dahil sabi ka ng mamatay, aalalayan kita. Mga, kunin nyo siya, tagain nyo siya. Mga langgam. Ngayon, kayo naman, kayong dalawa. Gusto nyo bang kayo ang bahala, o ako na ang gagawa? Umalis kayo, lumapit pa kayo at papatayin ko siya. Kung napakatapang ka, labanan mo ko, haya. Diyan lang, bilisan, patayin siya.
Patayin siya. Sige, ako na ang haharap. Ito, hindi. Ito. Paano ito nangyari? Walang imposible. Nasa harap mo ang katotohanan. Lumayo ka. Ang pamilya naming Zhao ay ang pinakamataas sa Jiangsu. Kung mamatay ako, hindi kayo papayagan ng pamilya ko. Oh, talaga? Unang mayaman na pamilya, tama. Hindi. Huwag mo akong sasaktan. Akala mo hindi ko kaya. Oh, talaga? Paano ang pamilyang Ye? Isa ka lang delivery guy lang. Walang koneksyon, wala kang mawawala. Pero paano ang pamilya niyang Ye kung mamatay ako? Kaya ba niyang harapin ang ganti ng pamilyang Zhao? Natatakot ka na, ha? Tama. Alam ng lahat. Si Zihan at ikaw, Lufa, ay pumunta rito ngayon kung mamatay ako. Kaya ba ng pamilyang Ye na harapin ang paghihiganti ng pamilyang Zhao? Hahabulin namin sila agad. Sige na, gawin mo, di ako takot. Ikaw. Kung kaya kong ipagtanggol ang unang pamilyang Ye, kaya ko ring ipagtanggol ang pangalawa. Ang panganib na ito, handa kong ibahagi sa'yo. Aalis na tayo. Salamat, Lu Xiao, sa pagligtas ng buhay ko. Hindi mo kasalanan. Sa totoo lang, ako ang nagdala sa'yo dito. Kamakailan, malapit ako kay Zihan, Zhao Yichen. Hindi niya magagamit si Zihan laban sa pamilyang Zhao, kaya ako ang pinuntahan niya. Dahil di ako sapat ang lakas. Hindi ko kayo natulungan. Hoy, okay lang yan. Kahit si Zhao Yichen o ang pamilyang Zhao, kaya ko silang lahat. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Kapag naayos ko na ang pamilyang Zhao, ikaw ang magiging hari ng dilim ng Jiangzhou. Nag-alala ka ba sa akin kanina, kaya hindi mo pinatay si Zhao Yichen? Huwag kang magpaka-inosente. Ayoko lang madamay sa kasong pagpatay. Kasong pagpatay. CJ, aayusin ko. Ito. Tama ka, hindi ko alam kung ano ang ibibigay ko sa'yo. Kaya pumili ako ng magandang sigarilyo. Subukang bawasan ang pagyoyosi ng mura mula ngayon, masama sila sa kalusugan mo. Bakit ka naman ganyan kabait sa akin? Huwag mong sabihin na bighani ka na sa akin. Hindi tayo bagay. Huwag kang umasa. Tanggapin mo o hindi. Hoy, niloloko lang kita. Bakit seryoso ka? Saka, sino nagbibigay tapos binabawi? Alam mo, ang bibig mo, minsan nakakainis. Ganito lang talaga ako. Huwag mo akong ikumpara sa mga kaakit-akit, matatagumpay na lalaki sa paligid mo. Mag-ingat ka. Zihan. Lufan, ako. Ginaw na ginawa ko. Matagumpay ang operasyon. Nasa ligtas ka na ngayon. Jihan, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba? Shiksuan, nandito ka. Magkakilala kayo? Ipakikilala ko. Ito ang best friend ko, si Bei Shiksuan. Siya rin ang direktor ng ospital na ito. Director, gaano ka bata? Si Shiksuan ay hindi lang ang pinakabata direktor sa Jiangxi. Siya rin ang pinakabatang direktor ng nangungunang ospital sa bansa. Talaga? Mukhang, si Miss Bai ay malakas ang kapit. Kung hindi mo alam ang sasabihin, manahimik ka na lang. Ano ang ibig mong sabihin sa koneksyon? Akala mo ba narating ko to dahil sa padrino? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras ko sa pagbabantay kay Jihan. Zihan, kung may kailangan ka, tawagan mo ko. CJ. Ayos lang ako. Halos hindi ka nakaligtas sa operating table. Tawag mo dyan ayos. At ikaw, umalis ka na. Fan, kumusta si Miss Yi? Nalampasan na niya ang panganib. Hindi ko inaasahan na magpapadala si Zhao Yichen ng assassin. Talaga, minamaliit ko siya. Fan, kaya, ano ang plano mo sa pamilya Zhao? Sa ngayon, manatili sa ospital kasama si Zihan. Pupunta ako sa tita ko. Habang nandito ako, walang mangyayari kay Zihan. Hinintay mo akong dumating. May gusto ka bang sabihin? Tita, sa tingin mo, mabuti kung tanging pamilya na lang ang matira sa Jiangsu. Sa wakas, naiintindihan mo na. Utak mong bloke. Sige na. Ano man ang gawin mo,
Andyan si tita para sa... Kapag tapos na ito, oras na para pag-usapan at ang kasal ni Zihan. Si Zihan, nasa kanya na lahat. At ngayong pagkakataon, isinalay niya ang buhay niya para saluhin ang bala para sa... Kung hindi ka magpapakasal sa babaeng tulad niya, sino pa ang hihintayin mo? Sige na, magpalipas ka ng oras kay Zihan. Sige na. Kapag ang masamang dragon ay bumangon mula sa kalaliman, lumilipad ito patungo sa langit. Tapos na ang oras. Siguraduhing magpahinga ka. Na-check out na ako ni Shiksuan. Hindi naman malala, malapit na akong gagaling. Hindi mo ito kasalanan. Huwag mo na itong problemahin. Sa totoo lang, palagi kitang iniisip na problema. Ang pananatili mo rito ay magdudulot lang ng mas maraming sakit ng ulo. Pero ngayon, kung titingnan, mukhang ako pala ang tunay na problema rito. Kung problema tayo o hindi, hindi na mahalaga. Lufan, magdiborsyo na tayo. Hindi na kita guguluhin pagkatapos nito. Tinulungan mo na ako ng maraming beses dati. Ngayong pagkakataon, nasalo ko ang bala para sa'yo. Pantay na tayo ngayon. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Bakit mo sinasabi yan? Pagkatapos halos mamatay, marami akong napagtanto. Ang pagkakasama natin ay isang pagkakamali. Nagkaroon tayo ng isang gabi, pero walang tunay na damdamin sa pagitan natin. Ang pilit na pananatili natin ay nagpapahirap lang sa ating dalawa. Tama ba? Pero, alam ng lahat sa Jiangzhou, natulog kami ng magkasama. Hindi ka ba nag-alala? Sino pa ang gugustuhin ka? Bakit kailangan may taong gugustuhin ako? Hindi ko kailangan ng lalaking susuporta sa akin. Bakit kailangan kong mag-asawa? Ginoong Lu, kung wala nang iba, umalis ka na. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. CJ, kung gayon ikaw, ingat ka at gumaling ka. Aalis na ako. Hisha, bakit mo pinagdadaanan ang lahat ng ito? Tita, ako talaga ang nagdulot sa kanya ng malaking pasanin. Napag-isipan ko na ang lahat ngayon. Ayokong maging pabigat sa kanya pa. Fan, nalabas na si Miss Ye ngayon. Hindi mo ba siya bibisitahin? Hindi, ayaw niyang makita tayo. Bakit pa ako pupunta? To, ang bagay kayo ni Miss Ye. Maganda siya, mabait ang ugali, at higit sa lahat, mabuti ang puso. Sayang kayong dalawa. Hello, Lufan, pumunta ka sa bahay nila Ye. bakit mo ako kailangan dyan? Malinaw na kung walang dahilan, di kita tatawagin. Si Zhao Yichen ay magpo-propose. Magpo-propose si Zhao Yichen sa inyo. Bakit mo ako kailangan doon? Ang bobo mo. Seryoso ka bang papayag? Mapakasal si Xiaohan sa kanya? May utang ka pa sa akin dahil nasaktan si Xiaohan noon. Alam mo ba noong umalis ka sa ospital, si Xiaohan ay umiyak buong gabi? Kung paiiyakin mo siya ulit, hahanapin kita. Ako. Fan, anong balita? Si Zhao Yichen ay magpo-propose sa house. Teka, ano? Totoo, talaga itong si Zhao Yichen. Hindi magpapakasal kung hindi si Miss Ye, ano? Kahit pagkatapos ng lahat. Hindi siya nag-aalala sa sasabihin ng iba pag wala siya. Fugi, tara na, guluhin natin ang proposal. Ye, kaibigan. Zihan. Nabalitaan kong kakalabas mo lang sa ospital. May dala akong mga regalo mula sa ibang bansa. Subukan mo. Salamat sa pag-aalala. Minor lang naman iyon, hindi na kailangan ng regalo. Zihan. Magiging pamilya na tayo agad. Hindi na kailangang maging formal. Tama ka, Zihan. Malapit ka nang ma-engage kay Yichen. Huwag mo itong gawing mahirap. Hindi ko maalala na sumang-ayon na mag-engage sa kahit sino. Jihan, hindi ito ang oras para ka maging matigas ang ulo. Mas mabuti si Zhao kaysa sayo. Sa lahat ng paraan, ang pagpapakasal sa kanya ay biyaya na nakuha mo sa nakaraang buhay. Huwag kang maging suwain. Ako ang magdedesisyon sa sarili kong kasal. Hindi na kailangang mag-alala, Tito. Zhao, may boyfriend na ako. Hindi ako magpapakasal. Umalis ka na. Jihan, anong kabalbalan yan? Saan galing yung boyfriend mo? Bahagi ka ng pamilyang Ye.
Ang kasal mo ay napagdesisyonan namin. Kailan ka pa ang nagdedesisyon? Si Zhao lang ang mapapangasawa mo. Zhao, pasensya na talaga. Si Jihan, nagbibiro lang. Huwag mo siyang pansinin. Tito, ika na. Alam kong si Zihan ay nagbibiro lang sa akin. Kasalanan ko ang pagiging abala ko nitong. At hindi ko siya nakasama. Zhao, hindi ako ulitin ko, may boyfriend na ako. Hindi ako Salamat sa interes mo, pero hindi ako karapat-dapat. Wala akong kayamanan para mapangasawa ang Zhao family. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Zihan, Anong ginagawa mo talaga? Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Hindi ka iniisip, dapat sana ay nagpapasalamat ka sa halip kung ano-anong sinasabi para galitin kami. Urchan, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay ko. Opo, kapatid ko. Mukhang emosyonal si Jihan. Oh, Zhao. Pasensya na po talaga. Kulang kami sa disiplina. Patawad po kami. Ang usaping ito ay hindi para ipagpilitan mo. Ang kasal na ito ay desisyon ng pamilya. Kailangan mong sumang-ayon. Talaga bang desisyon ng pamilya o ikaw, gusto mo lang na ako ay magpakasal sa kanya para ang pamilyang niya ay makinabang sa kanya? Walang galang. Kulang sa disiplina. Kung hindi mo siya disiplinahin, ako ang gagawa. CJ, kahit patayin mo pa ako, hindi ako magpapakasal sa kanya. Ikaw. wow, ang sigla naman ng eksena. Pinag-usapan niyo ba ang pagbebenta ng anak para sa dangal? Lufan, Salbaha ka. Ano ba to? Mga nasa labas. Paano ninyo pinapasok ang delivery guy? Lufan, bakit ka nandito? Umalis ka na. Umalis? Impossible. Nandito ako para guluhin ang kasal. Taksil. Sino ka? Siya. Siya si Lufan. Ikaw pala ang bastos. Lalapit ka sa pamilya, Yizihan, ikaw ba ang nagpatawag sa kanila? Walang utang na loob na bata. Gusto mong sirain ang pamilya, Tumahimik ka. Ang ingay mo, baliw ka. Ikaw, lalapastanganin mo pa. Anak ko, Tumahimik ka na. Ayokong manakit ng babae. kung matapang ka, sige, suntukin mo ko. Dalawang tagadalala, naglalaro pa ng paangas sa pamilya, nakakainsulto. Kumain ka ba ng bawang? Baho ng bibig mo. Taksil. Naglakas loob gumawa ng gulo. Gusto mo bang mamatay? Tumahimik ka rin. Sino ang nanakit kay Zihan kanina? Huwag mo akong alalahanin. Dapat umalis ka na kasama si Fuki. Tinatanong ko kung sino nanakit sa kanya. Ako. Bilang mas bata, hindi siya marunong gumalang sa matatanda. Hindi ba dapat? Taksil. Lalapastanganin mo ko? Bakit hindi ka pwedeng masaktan? Magsalita ka pa, at babalatan kita ng buhay. Ang kapal ng mukha mo. Lalapastanganin mo ang babae ko. Ang pamilyang walang puso, ay hindi dapat samahan. Mula ngayon, manatili ka sa akin. Aalagaan kita. Tigil. Sino ka? Lufan. Nagpapanggap na hindi mo ako kilala. Masaya ba? Sikat ka ba? Kailangan ko bang kilalanin ka? Ah, si Zhao pala. Paumanhin? Akala ko. Isa kang ligaw na aso pusa. Taksil, paano mo nagawang? Sabihin yan kay Zhao. Luhod ka at humingi ng paumanhin kay Zhao. Bobo. Pero mabutit nandito ka, para di na kita hanapin. Ngayon, opisyal kong sinasabi sa'yo, si Zihan ay babae ko. Lumayo ka sa kanya. Kapag nalaman kong binubuyo mo siya, magbabayad ka sa iyong ginawa. At kayong lahat. Kung sino man ang maglakas loob gamitin ang kasal ng babae ko para sa pamilya sisirain ko ang buong pamilya Huwag pagdudahan ang sinasabi ko. Seryoso ako sa mga salita ko. Binata, nilalapastangan mo ang amin. Naghahanap ka ng kamatayan. Ingat ka. Paano ito nangyari? Kung lalabanan mo, bilisan mo. May lakad pa ako, kasama ang babae ko. Mamaya, huwag sayangin ang oras natin, di ba? Binata, huwag masyadong mayabang. Sasagutin kita. Matanda, sigurado ka bang gusto mong lumaban? Hindi ka ba matatakot masaktan? Tapos na ang salita. Nakalaban mo pa ang pamilyang Zhao ngayon. Gusto kong makita kung sino ka talaga. Ito. Ikaw. Fan, ang galing mo talaga. Nilapastangan mo ang tauhan. Gusto mo na bang mamatay ang kamangmangan mo? Kaya, Zhao, gusto mong tumawag ng tulong. Kung gagawin mo, hihintayin kita dito. Pero pakiusap, tumawag ka ng tunay na magaling. Tamad akong makipagharap sa mga langga. Mukhang minamaliit kita. Hindi ko akalain ng ganito. Nalilito sa Jiangzhou.
Talagang namulat ako. Kapatid ko. Dito na natin tapusin ang usapan. Pag-uusapan natin ang kasal ni Yichen at Ye sa ibang araw. Zhao, pasensya ka na talaga. Sa susunod, sigurado ako dadalhin si Jihan para humingi ng tawad. Sanay ka na bang maging alipin? Hindi mo ba pinansin ang sinabi ko? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Si Zihan ay babae ko. Mula ngayon, sinumang magtangka sa kanya, pagsisisihan nila habang buhay. Binata, ang init ng ulo mo. Sa Jiangzhou, walang nangangahas kausapin ang pamilya Zhao ng ganito. Magbabayad ka para sa mga sinabi mo ngayon. CJ, huwag kang mag-atubiling. Hanapin ako anumang oras. Zhao, nga pala. Mayroon akong payo. Kung may mangyari, lumapit ka sa akin direkta. Kung saktan mo ang sinuman sa paligid, titiyakin kong pagsisisihan mo. Lufan, magkikita tayong muli. Magkikita tayong muli. Kumain na lang sa bahay. Bakit pa lalabas sa restaurant? Kasi, kakauwi ko lang, kay Zihan, hindi pa kami nagkaroon ng maayos na pagkain. Magpakalunod tayo ngayon. Fan. Nandyan na si Zihan. Kailan kayo plano? Magkaanak. Tita, hindi ko na matiis ang mga away ng mayayaman. Huwag mong sabihin yan. Na, tita, hindi ko pa siya napapatawad. Pasensya na, nahuli ako. Shixuan. Zihan. Sino siya? Siya si Bai Shixuan, direktor ng Jiangzhou First People's Hospital. Siya ang nag-opera sa akin. Noong una, pamilyang Bai. Director, hindi taga Jiangzhou, tama? Tita, papakilala ko siya. Siya ang aking mabuting kaibigan. Taga Maynila siya. Ang operasyon ko noon ay dahil sa kanya. Lufan. Nakilala mo na siya noon. Nag-iwan siya ng malaking marka. Tara na. Hoy, Zihan, nakalimutan kong itanong. Paano mo sila kilala? Siya yung sinabi ko sa iyo noon. Yung nag-uwi sa akin nung lasing ako. Yung lalaking yun. Ha? Hinaan mo boses mo. Nagbibiro ka ba? Ibig mong sabihin, siya yung kumuha ng iyong unang beses. Siya nga. Zihan, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kilala mo ba ng mabuti si Lufan? Alam mo ba kung anong klaseng tao siya? Hindi ko akalain na ang tita niya ay mukhang ordinaryo. Hindi rin siya ordinaryo. Anong ibig? Mong sabihin, hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko ay nagtatago sila sa Jiangzhou. Sinubaybayan ko siya dati. Impormasyon lang mula sa nakaraang 2 taon. Bago noon, lahat ay Blanco. Paano nangyari iyon? Gusto mong tulungan kitang tingnan, kalimutan mo na yan. Pare-pareho lang naman. Ano ang plano mong gawin? Si Zhao Yichen ay hindi ka pababayaan ng madali. Hindi ko alam. Miss Ye, Shishan, ang ganda ng pagkakataon. Dito rin kayo naglo-launch? Sino itong lalaki? Kung walang hindi inaasahan, siya dapat ang panganay na anak ng pamilyang Wu, si Wu Yuji. Nilipol ko na ang pamilya Zhao. Ngayon nandito na ang panganay na Wu. Tingnan natin ang pakay niya. Shishan. Nako, ang liit ng mundo. Dito pa tayo nagkita. May reservado akong kwarto malapit dito. Tara, sabay tayong kumain. Wu Yuja. Hindi kita masyadong kilala. Pakiusap, huwag kang makiilam at huwag mo kaming gambling. Kung ayaw mong sumama, pwedeng magdagdag ako ng upuan. Ayoko. Uulitin ko. Huwag ka ng manggulo. May importante kaming pag-uusapan ni Zihan. Umalis ka na ngayon din. Binibining Bay, tama na yan. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? At sino si Young Master namin? Sa katayuan ng Young Master namin, napakapulit niya sa'yo. Dapat nagpapasalamat ka. Alam mo ba kung ilang babae sa Jiangzhou ang gagawin lahat makasama lang si Young Master sa pagkain? Ayaw kong malaman, at ayoko rin malaman. Binibining Bay, umintindi ka na. Dapat alam mo, pag nagalit si Young Master, isang tawag lang niya, maaalis ka sa pwesto bilang direktor. Tang mo, ang posisyon ni Direktor Shixuan ay direktang inatasan ng alkalde. Ang kanyang gui hindi karapat-dapat kumontrol nito. Ginoong Ye, wala kang kinalaman dito, di ba? Mas mabuting tumahimik ka na lang. Paano kung hindi ako tatahimik? Ginoong Ye. Maging matino ka sana. Kahit panganay ka pa ng angkan Ye, nagbago na ang panahon. Alam mo naman kalagayan mo, di ba? As
Asikasuhin mo na lang sarili mo. Kapag nagkaproblema ka, ngayon, naniniwala ako. Hindi ka tutulungan ni Chen. Wu Yuja, kapag hinawakan mo si Zihan, pagsisisihan mo yan. Sige. Gusto kong makita kung paano mo yan pagsisihan. Wu Yuja, kakain na kami ni Zihan. Umalis ka na ngayon din. Shishen. Paano kung pipilitin kong makasabay kayong kumain? Wu Yuja, huwag mong pahirapsan ang sarili mo. Ako pa ang tao, hindi takot sa gulo. Huwag mo akong paabutin sa punto. Aba, magagalit ka na ba? Wala pa akong nakikitang galit sa'yo. Ipakita mo nga sa akin ang itsura mo kapag galit. Ha ha ha. Wu Yuji, huwag kang magmalabis. Zihan, pinapakiusapan kitang maayos. Hindi mo ba maintindihan ng tumahimik ka? Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi, huwag mo akong pilitin. Isang babae ng kahihiyan. Akala mo ba talagang espesyal ka pa kay Zhao Yichen? Wu Yuja, tumahimik ka. Ulitin mo kung matapang ka. Paano kung uulitin ko? Kasalanan mo to. Ang gandang gulay, sinayang ng baboy. Nang ahas kang manapak? Hinahanap mo talaga ang problema. Nang ahas ka talaga? Ikaw ba ang kayamanan ni Zihan? Ngayon alam mo na. Ha, ikaw pala. Ang kapal mo. Maniwala ka man o hindi, garantisado, hindi ka aabot ng 3 araw. Sa 3 araw, papatayin kita. Kalimutan ang 3 araw. Ngayon na lang. Siguro'y, kalahating oras na lang para matapos kumain. Bibigyan kita ng kalahating oras para tumawag ng tao. CJ. Sige. Matapang ka talaga, bata. Kung hindi kita mapapatay, kukunin ko ang pangalan mo. Lu Fan, masyado kang padalos-dalos. Kahit masakit ang mga salita niya, hindi dapat ay, ginanon mo siya. Baka hindi mo alam kung ano ang pamilyang Wu sa Jiangzhou. Sa kapangyarihan ng pamilyang Wu, kung gugustuhin nilang habulin ka. Nag-aalala ka ba sa kanya? Lufan, ang sakit ng bibig mo. Nag-aalala si Shiksuan sa'yo. Hindi nakakatuwa ang biro mo. Ang mga tao ng pamilya malamang paparating na. Kung ako sa'yo, aalis na. Ako ngayon din. Tinulungan kita sa problema mo. Di ba dapat magpasalamat ka? Salamat. Pero dapat, umalis ka na. Huwag kayong mag-alala, mga dalagang paya, mga dalagang paya, mga dalagang paya. Kung takot kayo sa gulo, mauna na kayo. Lufan, malaking pamilya ang mga Wu. Nandito pa ang tita. Bakit hindi mo? Samasamahin ang tita mo. Huwag mag-alala, Zihan. Tita. Zihan, sama ka muna sa akin. Shiksuan, umalis ka na kaya. Zihan, type mo ba si Lufan? Ano ka ba? Nag-aalala ako sa'yo. Si Wu Yuji, hindi papayag ng ganito. Kung magpapatawag siya, magkakagulo talaga. Sumama ka na sa akin. Tama si Lufan. 2 babae lang. Kaming mahihina. Wala kami magagawa dito. Hindi ako aalis. Nakipag-away siya kay Yuji dahil sa akin. Hindi ko siya pababayaan. Shiksuan, ikaw na munang umuwi. Tatawag ako kapag naayos ko na to. Paano mo haharapin to? Kaya mo ba talagang labanan ng pamilyang Wu? Bukod sa tatay mo, walang tutulong sa pamilyang Ye. Kahit pa, gustuhin ng tatay mo, wala siyang magagawa. Ang pamilyang Zhao, hindi rin tutulong. Hindi ka makakahingi ng tulong sa kanila. Kaya mo bang lutisin to? Ang pagtira mo dito ay pagsabay sa kanya sa hirap. Tama ba ako? Ako. Ay. Parang si Jiangzhou, Ice Queen, ay nagkagusto na pala. Shiksuan, hindi ito ang tama. Oras para umalis ka na agad. Kapag hindi ka umalis, huli na ang lahat. Huwag mag-alala, maayos din to. Dahil sa akin ito nangyari, ako ang bahala. Tita, bakit hindi? Kayong umuwi na. Ako na ang may iwan kay Fan. Libre kita bukas. Huwag kayo mag-alala. Ako na ang bahala. Ha ha ha. Bata, makinig ka. Dumating na ang pamilyang Wu. Kahit lumuhod, kapat, magsumbong, hindi kita patatawarin. At, kayong mga babae, abangan nyo, ang paghihirap sa inyo, ha ha ha. Mr. Wang, bakit nag-iisa ka? Nasaan ang mga tauhan mo? Young Master, sinundo kita ng tatay mo. Makinig ka, ang tanong ko. Saan na ang mga ipinatawag ko? Young Master, kumalma ka. Kausapin mo muna ang leader ng pamilya.
Hoy, una pa ka. Huwag kang aalis. Hindi mo ba ako ayusin ngayon? Bata ka, hintayin mo lang. Tiya, alam mong si Bai, Shiksuan ang makakasagot nito, bakit mo pa ako pinasali? Malakas ang angkan ng mga bae. Ang pagiging kakilala mo sa kanya ay pakikinabangan mo sa hinaharap. Director Be, pasensya na sa istorbo ngayon. Tita, napakabuti nyo. Pero kayo, sinaktan nyo si Wo Yujo ng ganyan. Siguradong hindi. Patatahimikin yan. Mag-ingat kayo. Hihintayin ko siya na lumapit. Kahit hindi nyo isipin ang sarili, isipin nyo ang kaligtasan ni Tita. Kung hindi dahil kay Zihan. Wala akong pakialam sa inyo. Ano sabi ni Direktor Bai? Wala naman. Tita, sabi ni Zihan, hindi maganda pakiramdam nyo. Kung hindi kayo mahihirapan, masusuri ko ang pulso nyo. Opo, tita. Magaling talaga si Shiksuan. Subukan nyo po. Sige, salamat. Kumusta si Shiksuan? Tita, nasaktan po ba kayo? Ito ay mga nangyari noon pa. Hindi na malala. Shiksuan, may paraan ba para gamutin ito? Sa totoo lang, hindi pa ako sigurado. Kailangan ko pang suriin kayo, tita. Kung may oras kayo, pwede ba kayong sumama sa ospital? Maaari ko kayong ipa-check up. Hindi makakatulong ang ospital nyo. Pero, dahil napansin nyong may sakit, si tita, ibig sabihin may kakayahan kayo. Hindi nyo pinapahiya ang ospital nyo. Paano nyo alam na hindi ako makakatulong? Sabi kong wala nga. Kung ang sakit ni tita ay madaling gamutin, bakit pa tayo nandito ngayon? Kayo. Director, wag na kayong makipagtalo kay Xiao Fan. Makapal ang mukha niya, hindi kayo mananalo dyan. Alam ko ang aking katawan. Kailangan lang ng panahon at pag-aalaga para gumaling. Hindi na kailangang mag-abala. Tita. Bakit hindi nyo subukan? Sinabi na nilang hindi ito magagamot. Kung gusto nyo talagang tulungan si tita, hanapin nyo ang isang halamang gamot. Kung mahahanap nyo iyon ang tunay na galing. Anong halamang gamot? Long Shangkao. Ano yun? Hindi ko pa naririnig yan. Ibig sabihin lang niyan, kulang ang alam nyo. Kung mahahanap nyo ang Longxiangkao, malaking utang na loob ko sa inyo. Hindi interesado. Bigyan nyo ako ng 1 buwan. Bibigyan ko kayo ng sagot. Shiksuan, tita, titingnan ko muna siya. Kapag kumalma na, bibisitahin ko kayo. Sige po. Lu Xiao, nakita ko na ang impormasyon na gusto nyo. Nasaan yon? Nalaman ko na ang mga umatake sa inyo ni Miss Lu noon ay konektado sa pamilyang Jack at eksakto 2 taon na ang nakalipas, simula nang umangat sila. Sige, nakuha ko na, pati ang mga Zhao. Kung ipagpapatuloy nyo ang pagsubok, huwag nyo akong sisihin sa mangyayari. Ano ang nangyayari? Wala lang. Maliit na bagay lang. Kailangan nyong maging mas maingat ngayon. Nasa radar na kayo ng lahat ng malalaking pamilya, lalo na sa tulad ni Zhao Yichen. Kaya niyang gawin lahat. Hindi natin hahayaan ang nangyari kay Zihan. Maulit. Alam ko, huwag kayong mag-alala, tita. Magpagaling lang kayo. Ako na bahala sa iba. Tamang panahon na para ayusin natin ang pamilyang Zhao. Paanong nagawa mong agawin ang nobya ko? Lu Fan, pagbabayaran mo ito. Ngayon din. Talaga? Binatang Ginoong Zhao, paano mo balak pagbayarin? Paano ka nakapasok dito? Bahay ko to. Alam ko, kaya nga ako nandito. Kung hindi, sayang ang punta ko. Ano ang gusto mo? Malinaw, nandito ako para bumawi. Mga gwardya! Mga gwardya! Binatang Ginoong Zhao. Huwag ka nang tumawag ng tulong. Nalagpasan ko na ang mga tauhan mo. Beifeng, ikaw na maliit na cutie. Ang tanging dahilan bakit ka nandyan ngayon ay dahil inilagay kita doon. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ikaw. Isang beses lang ako magtatanong. Kung hindi ka sasagot o mali ang sagot mo, haharapin mo ang kapalaran. Sige na, sige na. CJ, 2 taon na ang nakalipas. Nakakuha ba ang pamilyang Zhao ng utos na tugisin ang 2 tao? Sino sila? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sasabihin ko. May taong ang pangalan ay Foye ay naghahanap sa 2 tao. Iyon lang ang alam ko. Sumpa ko. Foye, tama. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nasabi ko na lahat ng alam ko. Hindi mo ako pwedeng patay. Ako ang panganay ng pamilyang Zhao. Ako si Zhao Jia. Ang pamilyang Zhao. Halos tapos na. Magkano na ang halaga ng binatang Ginoong? Alamin mo lahat tungkol kay Foye para sa akin. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang abot niya. Opo. Anak,
Anak. Anak, anak, anong nangyari dito? Sino ang gumawa nito? Tulungan niyo akong hanapin ang sagot. Hanapin ang pumatay sa anak ko. Gusto kong durugin sila. Opo. Ano ba talagang nangyari? Boss, hinanap namin ang buong kwarto. Walang kapaki-pakinabang. Ano? Tanga ka ba? Napatay ang anak ko. At wala kayong makitang bakas? Walang kwenta. Kung hindi nyo mahahanap ang salarin sa isang araw, ililibing kayong lahat kasama niya. Galaw na. Opo. Anak, ang lagim ng pagkamatay mo. Yung babaeng gustong-gusto mo, hindi mo man lang siya nakita bago ka mamatay. Siguradong hindi ka mapakali sa puntod mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matutupad ang hiling mo. Gagawin kong sina Lufan at Yejihan. Mamatay kasama mo. Hello. Oh yeah. Natagpuan namin ang taong iyon noon. Mabuti. Napakabuti. Lufan, nahanap din kita. Kapag nahuli kita, dadalhin kita para sa gantimpala. Lu Xiao, nais mo akong makita. Gaano mo na alam tungkol kay Foye? Oh yeah, siya ang boss sa Jiangzhou. Siya ang tunay na pera nila. Hindi sila aabot dito kung wala siya. Pero, narinig kong may party siya mamaya. Birthday party. Tama. Bilang boss sa ilalim, inimbita niya lahat ng malalaki para mag-celebrate. Sa party mamaya, lahat ng kilala ay naroon. Foye, ganun. CJ, sino mang manakit sa tita ko, hindi ko palalampasin. Ang party mamaya. Ang huli niyong hapunan. Anong pinaplano ninyo dyan? May tinatago ba kayo sa akin? Bakit ako magtatago sa'yo? Akala mo tanga ako. Mukhang may tinatago ka. Talaga, akala mo. Di ko alam. Sabihin mo na, anong binabalak mo? Wala talaga kaming tinatago. Kausap ko lang si Beifeng. Hindi kayo nag-uusap. Huwag mo na akong hanapin. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Kapag nalaman ko na lahat, sasabihin ko, sa'yo. Maliban kung habulin niya ako, di ko siya mapapatawad. Beifeng, ngayong patay na si Zhao Yichen, magiging desperado ang mga Zhao. Magpadala ka ng bantay kay Zihan. Siguraduhin ligtas siya. Si Lufan na ulol, kung di ka pupunta, kahit minsan, di 2 beses, di ko siya mapapatawad. Lufan, ang bastos mo. Beifeng, habulin mo siya. Baka habulin din siya ng mga Zhao. Siguraduhin mong ligtas siya. Aayusin ko na. Si Lufan, sige, di man lang niya pinigilan. Tapos, sa harap ko pa, naging malapit siya, kay Beifeng. Galit na galit ako. Di ko na siya mapapatawad. Ikaw, anong ginagawa mo? Hoy, anong ginagawa mo? Binili ko ang kotse. May 1 milyon sa account. Ang password ay aning-ani. Hoy, ano ibig sabihin niyan? Di ba siya ang live-in son-in-law ng Ye? Dapat nasa bahay siya maglaba. Anong ginagawa niya sa party? Nasaan si Lord Fo? Lumabas ka. Lufan, di ba dapat kasama mo si Yejihan at nagdadasal para sa anak ko? Anong ginagawa mo dito? Dito ka para Hindi pa nga kita hinahanap. Nasaan ka na? Ngayon, babayaran mo ang pagkamatay ng anak ko. Mula noong nasaktan mo tita ko at hinabol kami, dapat alam mo na, ganito ang wakas. Ngayon, ikaw at si Foe ang nanakit sa tita ko. Di kayo makakatakas. Hanggal na mayabang. Si Lord po ang boss ng River City. Gusto mong magbayad kami? Siguraduhin mong kaya mo. Talaga. Malalaman mo rin, nasaan si Lord Fo. Ilabas mo siya ngayon. Paano mo nagawa? Pumunta ka sa teritoryo niya at umasta kang mayabang. Hayaan mong ipakita ko ngayon kung ano ang nangyayari sa tao na sumalungat sa atin. Dakpin siya. Lufan, alam kong kaya mong lumaban, kaya para harapin ka, nag-hire ako ng 2 dalubhasa. Pareho silang dalubhasang pumatay. Kahit ang presidente ay hindi makakaligtas sa iyo ngayon. Magsalita ka. Napipi ka ba? Natatakot ka ba sa 2 bear ang mamamatay tao ko? Kung gagawa ka ng hakbang, bilisan mo. Huwag mo nang patagalin pa, na parang drama queen. Sige, hindi ka talaga sumusuko. Kunin siya. Ngayon, karapat-dapat na ba ako o hindi? Lufan,
Magaling ka palang lumaban. Pero anong silbi niyan sa'yo? Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Ang asawa mong si Ye Jihan, nasa akin siya ngayon. Kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanya, gawin mo ang lahat ng sinasabi ko. Lolo Baobao, ang lakas ng loob mong agawin ang asawa ko. Ilabas mo siya ngayon din. Di mo inaasahan to. Ano? Lu Fan. Nasa akin pala ang asawa mo. Magagawa ko sa kanya ang anumang gusto ko. Ha ha ha. Lolo Baobao, pakawalan mo na siya. Kung hindi, pagsisisihan mo ang pagkapanganak mo. Kung may bayag ka, patayin mo ako. Pero kung gagawin mo yon, tingnan natin kung mabubuhay pa asawa mo. Sige na. Ano pa? Patayin mo na ako. Hindi mo na makikita pa ang asawa mo. Sige na. Lolo Baobao, naglalaro ka ng apoy. Eh ano naman? Ano silbi ng lakas mong yan? Ang pogit malakas mong lalaking tulad mo, wala kang magagawa kundi maging tapakan ko. Makinig ka sa akin, tanggapin mo ang katotohanan. Kung ayaw mong mamatay ang asawa mo, lumuhad ka ngayon din. Ginusto mo to eh. Oo, ginusto ko. Eh ano ngayon? Gusto kong makita kung paano mamamatay ang magandang si Ye Jihan. Lolo Baobao, kapag hinawakan mo siya, papatayin ko ang buong angkan mo. Matapang ka pa rin, bibilangan kita hanggang 3 kapag hindi ka lumuhod. Pagsisisihan mo habang buhay. Galit na ako ngayon. Meron bang tumawag dyan? Ipadala na ang video. Ipakita natin sa lakas tao na to kung paano ko papatayin ang asawa niya. Hindi na kailangang tumawag si Master Zhao. Narito na ako, Miss. Zihan, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Buti na lang dumating si Ate Bai para iligtas ako. Basta ligtas ka. Magaling. Ye Jihan, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang mga tao kong pinadala sa'yo? Yung 2 hamak na tauhan mo, hindi ko na kinailangan pang magpakapagod sa kanila. Ngayon, nakakulong na siguro sila sa piitan. Bye, Fem. Maliit na underground boss ka lang. Nang ahas kang galawin ng mga tao ko, ang pamilya Zhao ay may Foye. Kung gugustuhin niya, kayang-kaya niyang lipulin kayo. Ang Zhao family at Foye. Pagkatapos ngayong gabi, wala na silang dalawa. Kasar ka. Ang Zhao family ang kanang kamay ni Foye. Kahit 300 taon pa ang lumipas, hindi mawawala ang pamilya ko. Panaginip mo yan, binubuhay kita para masaksihan mo kung paano ko lulupigin si Foye. Hindi lang ikaw, pati asawa mo, Ye Jihan. Jijibain ko ang pamilya mo. Ang away nating ito ay hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Matanda, sino ka ba? Akala mo dahil may Foye ka, pwede ka nang gumawa ng gusto mo? Ngayong araw na ito, ipakikita ko sa iyo kung gaano dudurugin ang aking sariling kamay. Lu Fan, nagpapakamatay ka talaga. Minalang-galang mo ang puong Foye. Gagawin ka niyang magsisising ipinanganak ka. Lu Fan, umalis na tayo. Hari ng ilalim mundo sa Jiangzhou si Foye. Sa kapangyarihan niya, kahit pamilya Ye ay hindi makakalaban. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako, ligtas tayo. Pero sabi nila, si Foye ang naghahari sa Jiangzhou. Wala tayong panlaban sa kanya. Umalis na tayo rito. Ngayon ka pa aalis? Birthday ni Foye ang salo-salo ngayon, Lu Fan. Mang-aasar ka pa sa birthday ni Foye? Mangiinsulto kay Foye? Hindi ka buhay na aalis dito. Kahit si Jesus pa ang sumaklolo, di kanya maliligtas. Mga loko-lokong matanda, hindi pa pala patay. Paano ako alis ngayon? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano babagsak ang sinasandigan nyo. Paparating na si Foye. Tingnan natin kung magiging matapang ka pa pagdating niya. Foye, lumabas ka riyan. Binata, huwag kang masyadong mayabang. Lu Fan, hinahanap mo ba si Foye? Sige na. Zihan, ikaw at si Beifeng, maghintay kayo dito. Bablik ako agad. Hindi nga, sasama ako sa'yo. Makinig ka sa akin, delikado dyan. Beifeng, alagaan mo siya. Tara na. Sa tingin ko dapat pagtiwalaan mo si Lu Fan ng kaunti ngayon. Magiging okay siya, pangako. Oh yeah, dinala ko na siya. Foye, si Lu Fan ito. Tumpak, alam mo ba kung bakit kita inimbitahan dito? Para kaya? Patayin mo ako. Bata, gusto mo nang mamatay. Hoy, Lu Fan. Ang galing mong magbiro. Tinawag ko kayo para ayusin ang gulo. Ay para ayusin ang mga bagay. Sa inyong dalawa, hindi na kailangan ng mga pamilya nyo na magpatayan. Ituring na lang nating tabla. Kalimutan na ang lahat at tulungan nyo ako sa pabor na ito. Gawan ka ng pabor? Ano, akala mo hindi kita bibigyan ng respeto? Sino ka para isip? Karapat dapat ka sa respeto. Bata, huwag kang padalos-dalos. Sa harap mo ay ang hari ng ilalim ng Jiangcheng.
Sa isang salita, kaya kanyang durugin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Tapusin na natin ang gulo ng dalawang pamilya. Kalimutan na. Tapusin na natin dito. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Kalimutan. Sa tingin mo, huwag mong isipin na napaka-importante mo. Sinabi ko at buburahin ko ang pamilyang Zhao. At tinutupad ko ang pangako ko. Huwag kang masyadong mayabang. Mag-ingat ka, baka mauwi ka sa wala. Ang kahinatnan mo'y tulad ng pamilyang Zhao. Tapos na, walang makakalabas dito. Hindi ka panipaniwala. Isang paslit na bastos ang nagsasabi kay Foye ng ganyan. Baliktad na ang mundo. Tama na ang walang kwenta. Kaya, gusto mo bang mamatay pa isa-isa? O sabay-sabay? Lu Fan, gusto mo talaga akong labanan? Mula nang, nasaktan mo ang tita ko. Nangako akong maghihiganti ako, kahit ano pa mangyari. Pasaway na bata. Mayabang na bata. Akala mo kaya mo akong talunin? Sa panaginip mo. Bigyan mo siya ng leksyon. Opo. Paano mo nagawang sabihin yan kay Foye? Sino ka para isipin mo? Ngayon, sa tingin mo ba hindi pa rin kita kayang talunin? Bata, binabalaan kita. Huwag ka nang lumapit. Lian Zhao, Bata, sa tingin mo talaga kaya mo akong talunin? tingnan natin. Nauubos ka na, wala ka ng lakas. Hindi na marami ang araw mo. Gamitin kita para sa ensayo. Pupuntahan sana kita, pagkalipas ng ilang araw, pero hindi ko inaasahan na ikaw ang unang gagalaw. Dahil hindi mo alam ang tama para sa'yo. Huwag mo akong sisihin sa paghuli sa'yo at pagkuha ng pata. Iyan eh, sa mga mahihinang galaw mo, iyan lang ang kaya mo. Hindi pa sapat para magpainit ako. Lu Fan, madali mo sana akong Bakit mo iniligtas ang buhay ko? Madali lang patayin ka, pero mas malaki pa akong plano. Higit pa sa pagpatay sa'yo. Sabihin mo, sino ang nag-utos nito sa'yo? Sino ang nagpadala sa'yo para hulihin ako? Kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang iyong sariling swerte. Kung mahuhuli kita, mamumuno ako sa buong mundo ng krimen. At maging hari ng Jack. Hari ng Jiangsu. Iyan ba ang plano ng Long Family? Para dakpin. Sabihin mo, alin sa sangay ng Long Family ang nagpadala? Ikaw, paano mo nalaman na nasa likod dito ang Long Family? Sana ako ang tagapagmana ng Long Family. Sa tingin mo, paano? Ko alam. Ayos ka lang ba? Zihan, anong ginagawa mo rito? Sinabi ni tita sa tatay ko na siya ay pupunta kay Foye, kaya sumama kami sa kanya rito. Foye. Sa wakas, nasa kamay ko na. Tingnan natin kung saan ka tatakbo susunod. Tama na yan, dahil nandito kami, hindi ka makakatakas. Bagong plano, bumalik na si Lu Fan. Nakakainis. Hindi ko siya napigilan. Anong ginawa niya? Ginamit niya ang espesyal na paraan para magpadala. Alam na siguro ng Long Family ang nangyari rito. Xiao Fan, ano ang gagawin mo ngayon? Dahil hindi na natin maitatago. Eh di hindi. Uwi na tayo sa kapital. Maghihiganti tayo sa dugo. Zihan, mapanganib ang sumama sa akin. Handa ka pa bang sumama sa akin? Naman.